Ito ay malunggay na bunga, bulaklak ng katuray at hinggamas na gulay. Ito naman ang mga sahog, kamatis, kamote, sili, haba. Siyempre, ito yung kanyang mga gulay na sahog. Ito naman ang ating panggisa, bawang, sibuyas, luya, at yung sahog niyang karne ng baboy. Siyempre, nagdagdag tayo ng pako. Napakasarap nito. At ito naman yung mga ingredients sa Sinmagic Sarap Chicken Pork Cubes. Napakasarap talaga na luto ng malunggay. Paano nga ba lutuin ang masarap na bunga ng malunggay? Panoorin ito hanggang matapos. Naglagay lamang ako ng kunting mantika sa palayo. At ito ay pinainit ko at iginisa ko ito sa bawang, sibuyas, luya, kamatis, at yung karne ng baboy na sahog. Ginisa-gisa ko lamang po yan hanggang sa maluto yung karne ng baboy. Pinagsunod-sunod ko lamang po, kaya panoorin niyo po ito para alam niyo kung paano pong pagkakaluto ng sunod-sunod sa aking ingredients. Napakadili lamang po ito. Kaya stay tuned lang po kayo dyan. Huwag po kayong mawawala kasi napakasarap itong masarap na malunggay ko. Ang tawag dito sa Ilocano, boridibod. Kasi nga, magiging boridibod siya. Ay, yung parang, ano ba tawag sa Tagalog yung boridibod? Yung pang malapot. Iyon. Ay, diba? Kunti lang naman po yung sangkong karne. Alam niyo ba na nagkakahalaga lamang po yan ng 100. Kasi dahil mahal pong karne, hindi tayo makabili ng marami. Kaya ganyan na lang muna. Hintayin muna natin yung mga ayuda na bigay ng lahat. Charot! Pero wag ka. Pag gusto naman talaga namin kumain ng karne, ay talagang kakain kami. Rotation po kasi ang aming ulam. Kaya hapon kasi, nagkarne naman po kami. Kaya eto ngayon, magugulay naman po kami. Pero may sahog pa rin na karne, di ba? Ang aming inuulam ay rotation po talaga. Hindi lang po karne, manok, isda, gulay. Rotation po talaga. Parang ganun naman po araw-araw talagang kinakain natin sa pang-araw-araw. Wala naman pong ibang nabibili kundi yan lamang po. Minsan magdilata, minsan mag-soup. Ganun lang tayo pag sa agahan sa mga hapunan, di ba? Pero sa tanghali, yan nga po ay maggulay din tayo paminsan-minsan dahil yan po ay the best talaga. Ay, pagkatapos ko po ng ginisa yung aking mga sahog, ay syempre, hintayin nga natin mag-brown yung karne hanggang sa maluto din po siya at saka natin po ilagay ang kamote. Ayan. Ang kamote nga pala guys, kapag nailagay mo na po yan, hindi naman po yung ginigisa Ilalagay na po yung kamote at ilagay na rin po natin yung bunga ng malunggay at saka po natin lagyan ito ng tubig. Ayan. Ito nga pala ang unang ginawa ko kasi dahil nauna na po nilagay ko ang kamote is tinubigan ko na po siya. Siyempre, palambutin natin ng palambutin hanggang sa lumapot. Yan, ilagay na rin natin ang malunggay para sumabay po na maluto ang kamote at malunggay. Ayan guys, hintayin natin. Ayan, kumulo-kulo-kulo na. Siyempre, hanggang sa lumambot ang ating malunggay. Ayan, ang sarap-sarap, swak sa sarap. Ayan. Naku, wala pang timpla yan guys ha. Wala pa yung mga ingredients natin nilagay. Kaya, pag nilalanghap mo ang usok niya, parang ang bango talaga. Ang sarap-sarap po talaga. Kaya guys, pag magluto kayo ng malunggay, ganyan ang gawin ninyo kasi napakasarap po talaga. Promise. Gayahin nyo lamang po yung pagluluto ko. Napakasimple lamang po yan guys. Kaya masarap po talaga. Huwag nyo pong kakalimutan ha, na para sumarap ng suwabe ang ating niluluto, lagyan natin siya ng cubes. Opo, cubes. Kung ano po yung sahog mo, limbawa pork, baboy, pork cubes din po yung ilalagay natin. Ang sarap talaga, promise.
gayahin nyo po ito guys. I-share nyo po itong aking niluluto para alam po nila lutuin. Kasi actually ang ginawa ko kasi is ready to cook na lahat. Yan. Ang trabaho nga lang din po talaga din ng bunga ng malunggay kasi talagang tatanggalin mo din po ng konti ang kanyang mga balat dahil makapal-kapal po ito. Siyempre, kailangan natin bawasan. Ganyan ang pagkakagawa po. Ayan. Diba? Haluin muna natin ang ating niluluto para maluto din ang iba. Ayan. Ang sarap guys. Alam niyo guys, napakasimple lang naman po ang timpla ko. Kasi hindi naman pa po naggastos ng malaki. Alam niyo, 100 lang naman po yung sahog ko. Tsaka honestly, yung binili ko lamang po dyan is yung kamote. At tsaka kamatis. Kasi nag-harvest na po ako. Hinarvest ko po yung bunga ng malunggay dahil may tanim po kami malunggay dito. Hinarvest ko po yan. Hinarvest ko din po yung bulaklak ng katuray kasi may tanim po kami dito. So, yung pako naman po ay galing din po sa bundok. Hinarvest din po ni Bebe Loves ko nung umuwi po sa kanila. Kaya, ayan, talagang libre po yung mga gulay namin. Kaya ang ginastos lang po namin dito is 110 pesos. May kamatis pa naman kasi ako natira dati. Yung binili ko 10 piso. Medyo marami-rami na rin. Kaya yung 100 na baboy, tapos 10 pisong kamote. Ayan. Yung kamatis, libre din yan kasi matagal na yun na stock namin. Pero sabihin na natin, binayaran na natin mga 10 pero madami naman yun. Ayan, 110 pesos lamang po. Yung mga ingredients ko kasi naka-stock kasi ako ng mga ingredients. Hindi mawawala yung mga bawang sibuyas, luya ko dito. Laging mayroon kasi pag magluluto ako talaga kompleto din po talaga. Tsaka yung mga asin, ayan, mga betchin, magic sarap, ayan, mga paminta, meron ako niyan. Hindi po ako mawawala ng ingredients. Laging mayroon. Ayoko kasi nagluluto ko na hindi rin kompletong panggisa ko. Pero kahit konti-konti lang yung bawang sibuyas mo, diba? Basta mayroon, tsaka luya. Yan. So guys, malapit na po siyang maluto. Talagang kumukulo-kulo. Pagkakulang po yung tubig at hindi pa luto ang malunggay, nakadepende po sa inyo. Pwede niyo pong dagdagan. Ayan. Katulad yan po, lumalapot na po siya. Pero di ba nga sabi nga po is mas maganda pong malapot. Mas masarap. Diba? Uy, ibang lapot ang iniisip nyo ha. Lapot po ng gulay ko. Diba? Sarap ng gulay, diba? Ayan. Paminsan-minsan lang naman po kami nakain ng ganyan kasi alam nyo guys, minsan nagsasawa din ako sa pagkain ng ganyan. Dahil sa amin nga po yung bunga, yung harvest namin ng panglunggay. Ay, binili ko pa pala yung yan, yung lingkamas pala. Yung lingkamas po pala is yan, medyo mahal po kasi yan, 25 pesos. So, kagastos pala ako ng 135 pesos. Yung lingkamas po pala ay binili ko guys. Ayan po. Ayan, ilagay ko na rin yung bulaklak ng katuray. At saka nga pala yung sili haba po. May harvest din po kami ng sili haba. Nagtanim din po kasi ako ng sili haba. Meron din po kami yung sili haba. Kaya lang yung isang, dati dalawa kasi yan, ang lalaki. Ngayon, nilanggam po, pang namatay po yata yung isa. Kaya yung isa na lang po. Nagtanim po ulit ako. Meron po ulit doon. Hinintay pa pong bumunga. Ayan. Ang sipag-sipag ko rin naman po magtanim dati po kasi yung makulit kong anak. Gusto ko nga po magtanim ulit ng kamote. May mga kamote na nga ako dyan eh. Pwede siyang bungkalin kasi dati nagtanim ako ng kamote talaga. Eh, ayan, laging nauubos. Sila pong nag-harvest eh. Pero okay lang yan. Araw-araw hina-harvest nila. Kahit na ako yung may tanim, i-harvest nila. Okay lang po yan. Huwag tayong magdamot kung marami naman po, diba? Sa ika nga nila is magtanim tayo at i-harvest ng iba. O, diba? Eh, kasi naman ang mga ibang tao, eh, pagka naman, nag-harvest ka, nakita ka nila, nahingi na rin sila. Siyempre, minsan tayo naman ay hindi tayo madamot, mapagbigay naman tayo, bigyan na natin. Huwag na tayong maraming salita. Pero minsan namimihasa sila, no? Sinasamantala. Kaya lang yun, ako naman ay nagsasawa sa aking mga tanim, di ba? Mamigay tayo. Huwag lang tayong
maging madamot kapag meron naman. Pero pag wala naman, huwag nilang pilitin yung tao, no? Dahil wala na nga silang ma-harvest, pipilitin pa nila. I mean yung kakalbuhin ba? Magtira-tira naman sila kahit isa, dalawa na lang ganun, di ba? Para maganda naman itsura ng mga heart ng mga tinanim ko. Para pag ikaw mag-harvest, meron naman tayo ma-harvest. O, di ba? Magtira-tira din sila. Ayan, timplahan na natin ng asin, guys, para sumarap-sarap ang ating luto. Syempre, guys, kunti lang po yung asin na nilagay ko. Parang binudbud ko pa ng konting asin lang. Ayan, naglagay din ako ng magic sarap. Kunti lang din naman po yung nilagay kong magic sarap. Kasi nga po, ilalagyan po natin ng pork cubes po yan. Ayan, nilagyan ko na rin ng bechin. Yung bechin po natin, kunti lang din po yung nilagay ko dyan, guys. Kasi nga, maalsa po kasi yan. Ayan, yung pampasarap po natin nila, pork cubes. Tandaan nyo, guys, pagka nagluto po kayo ng gulay at kung ano ang sahog ninyo, limbawa ko ang sahog po ninyo ay koros, ganon, shrimp, bumili po kayo ng pork cubes na shrimp, masarap po talaga. Yan po talaga yung pampasarap talaga, as in, kahit iisa lamang po yung cubes ninyo, as in, ang sarap po talaga, tamis. Kaya yan, naubos po yung gulay namin, ang dami nahingi yung pudra ko. Siyempre, binigyan ko din yung katrabaho ni Habebe, yung bisor ko nila dito. Kaya, share lang po. Siyempre, yung sarap. Kunti lang naman po ang nakain namin. Kaya, mag-share na lang tayo, guys. Mas maganda kasi pag nag-share po tayo, blessings po yan. Diba, guys, kahit na anong hirap natin, ika nga pag meron tayo, i-bless tayo ni Lord. Basta tayo po ay mapagbigay. Tandaan nyo po yan. Hindi bali nang nagbibigay po tayo at sila po ay blessed naman po dahil kahit na anong hirap na natin is nagbibigay tayo. Sabi nga nila is mapapalitan ito ng mas malaki. Siyempre, doon yung reward natin. Alam niyo na, guys. Ayan, luto na siya. Ayan, guys, luto ng aking bunga ng malunggay. Ito nga pa specialty ng malunggay ko dahil mayroon siyang pako at lingkamas. Ayan, ang sarap. Ang sarap-sarap po talaga ng aking niluto, guys. Ayan. Yummy malunggay. So, yan, guys. Luto na. As in, talagang malambot na yung malunggay ko tsaka mga bunga ng lingkamas. I mean, yung lingkamas po talaga. Ayan, na gulay. Luto na at siguradong masarap ito. Ayan, ang sarap-sarap, guys. So, yan, tikman natin. Talagang alam nyo, ang sarap talaga. Ayan, guys. So, luto na. Yummy! O, saan ka pa? Dito ka na. Pero take note, huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking channel, Ice Rivera 23. Thank you for watching.